Nitong mga nakaraang linggo, nakita po natin na umakyat ng halos 30% ang presyo ni XRP simula po June 22. Ang lakas ng kanyang rally, di po ba? Pero teka lang, ayon sa mga bagong on-chain data ay mukhang may babala na. Yan, mukhang may babala po na hindi natin dapat baliwalain. Posibleng paubos na raw ang lakas ng rally ni XRP. May mga sinyales na nagsasabing baka humina na ang kanyang momentum. At sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung ano-ano ang mga sinyales na ito, paano po ito gumagana, at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung bakit biglang tumaas ang presyo ni XRP. Mula po noong June 22 ay nakita natin na si XRP ay sumipa mula po sa halagang $1.90 pataas ng halos 30%. Umabot po siya ng $2.58. Malinaw na naging positibo po ang galaw ng market at maraming crypto ang tumaas. Hindi lamang po si XRP, pero tila may kakaiba po sa likod ng pagtaas na ito. At dito po papasok ang on-chain data analysis. Yan. Simulan po natin sa tinatawag na dormancy flow ni XRP. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng dormancy flow na ito? Yan po yung nakikita natin dito sa chart ay ang tinatawag na dormancy flow. Sa simpleng paliwanag ay isa po itong metric or sukatan na ginagamit para makita kung ang mga long-term holders ay nagsisimula ng magbenta ng kanilang mga hawak na XRP. Kung mababa po ang dormancy flow, ibig sabihin ay hindi gumagalaw ang mga luma o matagal ng hawak na coins. Kalimitan ay nangyayari ito sa bear market o kapag accumulation phase. Pero kapag tumataas po ang dormancy flow tulad ng nakikita natin ngayon, ibig sabihin ay gumagalaw na po ulit ang mga luma at dormant na coins. Ibig pong sabihin ay nagsisimula ng magbenta ang mga long-term holders para mag-take profit. Nito pong June 22, nasa pinakamababang punto po ang dormancy flow ni XRP. Pero ngayon ay umaabot na ito sa 1.19 billion XRP. Malinaw na maraming seasoned or veteranong holders ang unti-unting naglalabas ng kanilang mga hawak. Kung hindi po ito mapipigilan, posible itong magdulot ng bearish reversal. Ayan, dito naman po tayo sa NUPL. Ayan, ang NUPL ni XRP. Ayan, ito naman po yung net unrealized profit or loss. Ayan, ano naman ang ipinapakita nito? Ang pangalawang indicator natin na ito ay ang net unrealized profit and loss or NUPL. Sa kasalukuyan ay nasa 0.56 ang NUPL ni XRP. Ibig sabihin nito, karamihan sa mga hawak ng investors ay may unrealized profit pa. Sa madaling salita ay may tubo na sila pero hindi pa nila ito binibenta. Kapag ang market po ay pumasok sa tinatawag na belief phase tulad ng nangyayari ngayon, tumataas po ang posibilidad na maraming magbenta para ma-lock in ang kanilang profit. Kaya tandaan po natin na sa crypto, kapag masyado pong maraming gustong magbenta, pwede pong bumaba ang presyo ng coin. Ayan. Dito naman po tayo sa pangatlong indicator kung saan ay ang RSI ni XRP. Ayan. Dito po yung RSI po natin dito. Ayan, sa chart na ito ay yung nasa pinakaibabang bahagi. Ayan, ang RSI or Relative Strength Index ay sa ngayon ay nasa 72.95. Lampas po ito sa threshold na 70.
Kapag ganito po kataas ang RSI ay sinasabi nitong overbought na itong si XRP. Ibig sabihin ay sobra na po ang demand at posibleng humina na ang buying pressure. Sa madaling salita, posible pong mapagod na ang mga bulls o buyers at dito po pumapasok ang selling pressure. Kapag bumagal po ang demand sa mga susunod na araw, maaari pong bumaba si XRP mula $2.58 pababa sa $2.45. Ngunit kung magpatuloy po ang buying momentum, may chance pa siyang tumaas ng hanggang $2.65. Ngayon ay ano po ang maaaring gawin natin bilang mga traders ngayon? Kung isa ka pong trader, lalo na sa short term, ito po ang mga sinyalis na dapat po nating bantayan. Ang dami na po ng mga indicators na nagsasabing take profit na. Lalo na kung nakasakay ka po sa rally simula noong June 22. Kaya ang tanong ay worth it ba na maghintay pa ng mas mataas o mas mainam ng ilak ang kita habang mataas pa? Depende po yan sa strategy mo. Pero tandaan po natin ang mga indicators tulad po ng dormancy flow, NUPL at RSI ay ginagamit para malaman kung ang market ay malapit na sa turning point. At sa kasalukuyang sitwasyon, marami pong sinyales na sinasabing posibleng may correction na mangyari. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Sa atin po dito sa Pilipinas ay importante ito, lalo na kung isa ka sa mga nagtitrade or naghuhudol ng XRP. Kung nasa profit ka na, baka magandang i-consider ang magbawas ng position o mag-set ng stop loss. Kung balak mo palang pumasok, baka hindi ito ang pinaka-ideal na timing dahil po sa overbought signals. Tandaan po natin na huwag po tayong basta sumabay sa hype. Mas maganda pong magdesisyon base sa datos. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po tungkol dito ay para sa akin, maganda po ang performance ni XRP nitong mga nakaraang linggo. Pero hindi po ibig sabihin nito ay diretso pataas ang kanyang presyo. Ang crypto market po ay punong-puno ng volatility. Ang mga datos mula po sa dormancy flow, NUPL at RSI ay nagsisilbing babala na baka hindi na sustainable ang rally. Ang pinaka-wise na gawin po natin ngayon ay ang mag-ingat, mag-monitor at mag-strategize. At syempre, hindi po ito financial advice. Laging gawin po natin ang ating sariling research bago po tayo pumasok sa anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.